araw na ito ay napakahalaga para sa akin. At taos-puso akong nagpapasalamat dahil naging bahagi ako bilang isang tagapagsalita. Ang pag-aaral ay isang mahabang paglalakbay na puno ng saya, hirap at mahalagang aral. Kaya naman, nais kong ibahagi ang aking mga karanasan mula elementarya hanggang high school. At ako ay naniniwala sa kasabihang ang kahirapan ay hindi hadlang upang para magtagumpay sa aking buhay. Noong ako'y nasa elementarya, simple lamang ang aking buhay. Isang masayahin, makulit at masawayang bata. Na ang nasa isip ay puro laro lamang. Ngunit sa likod ng isiyang iyon ay may nakatago na isang mabigat na katotohanan. Lumaki akong walang ama at ina sa aking tabi at ang aking ina ay kailangan magtrabaho bilang isang OFW sa ibang bansa. Samantalang ang aking ama ay maagang pumanaw dahil dito maaga ko natutunan ang pakiramdam ng isang pagiging kulita at ang kahalagahan ng pagtindig ng sariling mga paan. Ngunit hindi ako nagpatalo sa hirap ng buhay. Pinangahawakan ko ang kasabihan kapag may kailangan, may ilaga. Sa tulong ng aking mga kapatid, na walang sawang nagmahal at sumuporta sa akin, natutunan kong manatiling matatag at huwag sumuko sa kabila ng lahat ng pagsubok. Pagdating ko naman sa high school ay mas tumami na ang hamon. Ngunit dito rin nagsimula ang isang bagong kwento ng aking buhay. Ako ay isang naging volleyballista sa aming paralan. Hindi madali para sa akin dahil mahirap i-balanse ang pagiging student athlete. Kailangan kong pagbutihin ang pag-aaral at ang mahigit na ensayo sa laro. Pero sa kabila nito, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng disiplina, tiyaga at tamang oras. Mula sa karanasang ito, natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusulat sa kung gaano kadali ang buhay, kundi sa ating kakayahang bumangon sa gitna ng kahirapan. Ang kawalan ng magulang o yaman ay hindi magiging hadlang sa tagumpay, sapagkat habang may buhay, may pag-asa. Sa bawat laban, natanto ko na hindi lakas ng katawan ang kailangan, kundi pati lakas ng loob at tiwala sa sarili. At higit sa lahat, dito ko rin naramdaman ang pagmamahal ng pamilya, ang kanilang suporta at naniniwala sa akin ang nagbigay lakas upang patuloy at huwag sumuko. Tulad ng kasabihan, walang sinuman ang nabubuhay sa sarili lamang. Sa lahat ng pinagdaanan ko, ang tunay na yaman ng tao ay hindi nasusulat sa dami ng pera o ganda sa buhay, kundi ang pagkakaroon ng pamilyang nagmamahal at sumusuporta. Ang pamilya na ang unang guro, unang tagapagtanggol, at unang inspirasyon natin. Kahit ako ay lumaking malayo sa aking ina at maagang nawala ng ama, napatunayan kong hindi kailanman mawala ang halaga ng pamilya, sapagkat nariyan ang aking mga kapatid na nagsilbing gabay at sandalan. Ngayon, habang tinatahak kong ang landas ng aking pag-aaral, tangan ko ang pangarap na maging isang ganap na seaman. Hindi man naging madali sa akin ang aking nakaraan, naniwala ako sa bawat karanasan. Ang hirap ng elementarya, ang pagsubok ng pagiging student athlete sa high school, at ang pagmamahal ng pamilya ay paghahanda para sa mas malaking laban sa buhay. Nais kong ipakita na hindi hadlang ang kahirapan para sa taong may pangarap at determinasyon. Sa huli, natutunan ko sa
Sa uli, natutunan ko na ang tunay na tagumpay hindi lamang nasusulat sa medalya o trofeo, kundi sa mga aral, kundi sa mga aral, kundi sa mga aral natin mula sa bawat pagsubok. Ang hirap ng pagiging estudyante at atleta ay pagdaan sa mga kakulangan. At ang suporta sa pamilya ay nagturo sa akin na walang imposible sa taong may pangarap. Kaya sa kapwa ko mag-aaral at kabataan, huwag tayong matakot mangarap. Kahit pa napakalayo ito sapagkat ang pangarap na sinamahan ng tiyaga, disiplina at determinasyon ay nagiging daan tungo sa tagumpay. Huwag natin hayaang hadangan tayo ng hirapan, gawin natin itong pagkan upang marating ang tugatog ng mga pangarap. Tandaan natin ang pamilya, ang pangarap at ang pagpapanampalataya ay tatlong bahagi sa ating magiging tagumpay. Maraming salamat.